with basic amenities like soap, toothpaste, and toilet tissue. They also argued that they worked hard for a fraction of $1 a day, which amounted to servitude. One petitioner, Alois Onyango, said he was never paid his wages after 16 years in prison and wanted the prison authorities compelled to pay him. But the judge dismissed the petition on the grounds that under current laws, the prison payment scheme was at the discretion of the Commissioner of Prisons and not an entitlement. Ferdinand Amondi. And the Austrian army says one of its soldiers has apparently been mauled to death by 2 dogs used by the military at a barracks near Vienna. In a statement, the army said the body of the 31-year-old soldier had been found in the kennels. He'd worked as a dog handler since 2017. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo at more power. Keep it up. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Ang ating pong palatuntunan ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At syempre po mga kaibigan, tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Tayo po ay nasusundan din sa ating pong live streaming sa FB at sa gawing kanan po ng ating FB Live o live streaming.
Meron tayong chat room, maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama natin sa ating technical side ang ating technical director si Braille. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Convicted. Hinatulan po mga kaibigan yung dating gobernador ng Isabela na si Grace Padaka. Naging commissioner pa ito ng Commission on Elections. Hindi ako nagkakamali, ano po? Hinatulan po siya mga kaibigan na mabilanggo ng hanggang 14 na taon. Mga kaibigan, dalawang kaso. Doon sa isa naman, 10 taon. Ayan po, ha? Ito po ay ibinabang hatol ng Sandigan Bayan 3rd Division. At sinasabing guilty raw po itong si Padaka, ha? For, graft and malversation. May kaugnayan po ito sa kanyang pagkakasangkot doon sa maling paggamit, na anomalyang paggamit po ng 25 million agricultural funds noong 2006. At yan nga po, matindi ang hatol 14 na taon doon po sa graft. At 10 taon naman, mga kaibigan, hanggang 10 taon doon sa malversation charge. At siya po ay pinayagang makapagpiyansa o makalaya, pero magdadagdag po siya ng panibagong 70,000 na cash bond, mga kaibigan, para sa pansamantala niyang kalayaan habang kanyang inaapila ito pong hatol sa kanya ng sandigan ng mga luko-luko. Kasi 25 million Ang liit. Ang sabi ni Padaka, mga kaibigan, they gave me authority to enter. Ito kasing kasong ito doon sa sa pondo ng gobyerno, mga kaibigan, na ibinigay daw sa mga magsasaka. Ayan mga kaibigan. Buti pa binulsa mo na lang baka nakalaya ka pa bagay, doon sa Comelec, kumita naman sila dyan Balubaluktot din ang mga desisyon niya nung nasa Comelec yan. Meron daw hong programa kasi itong Edwin LFI, isang non-government organization na napili na mamahala sa mga credit facility para sa mga magsasaka sa Isabela. Para ho sa distribution program ng hybrid na mga seed o yung mga buto na pananim. At bilang bahagi nitong programang ito, yung NGO na nabanggit natin, Edwin LFI, tumanggap sila ng 25 million. Ito'y bahagi ng utang.
ng provincial government mula po sa Development Bank of the Philippines, mga kaibigan, noong 2006. Ayan na, masakit. Nahatulang ka. Ayon sa kanya, hindi raw siya nakinabang dyan kahit 5 duling. Kung di ka nakinabang, paano makikinabang sa iyo yung mga justice ng Sandigan Bayan? Alam mo naman yan, Sandigan Bayan, gusto niyang plunder. O kaya kung magnanakaw ang opisyal ng gobyerno, kailangan malaki. Lakihan ninyo. Yan ang message nila, di ba? Kaya nga ho ang nangyayari, kapag yung mababa ang ninakaw, bagay parehong nakaw yan eh. Maliit, malaki, parehong nakaw yan. Pero meron silang pinalalaya, may nariremedyohan, at meron pong nakukumbik. Kamukha nito, ano po? Yun ang masakit. At ang mga nakukumbik, yung maliit ang ninakaw kaysa dun sa malaki. Yung malaki ang napapalaya. O, yan po mga kaibigan ha. O, alam ba ninyo, ito, kahapon lang tinatalakay natin ito ha, mga kaibigan, dahil sa mga gunggong. O, ito, lumalabas na po ang katotohanan ha. Na ito palang mga troll, yan yung mga nambabas sa social media, pati itong mga istasyon ng radyo, ginagamitan na nila yan Alam po ninyo, mga kaibigan, ang laki pala ng kinikita niyang mga yan. Kaya kuwan Braille pwede ka mag-apply dyan kung gusto mong kumita ng malaki. Alam mo ba isang troll isang tao na makakagawa ng multiple accounts. Mga fake accounts yan, mga dummy accounts. Kadalasan yung mga litratong ginagamit nila dyan, yung kinukuha sa Google, di ba? Meron pa mga hayop pang nilalagay na litrato nila. At meron naman blanco. At meron talaga gumagamit ng ibang mukha. Nagpapanggap. Oh, yan, ginagawa yan kasi madaling makapag bukas ng account sa social media, ano po. Alam ba ninyo, kita? Yan po ay kumikita pala ang bawat isang troll, Yan ay kumikita ng 30,000 pesos hanggang 70,000 pesos. Gagawa ka lang ng kawalang yan, may bayad pa Oh, ito mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ito. Kaya hindi na ho katakataka ngayon yung mga masisigasig sila sa pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Kasi po, may bayad yan, may sweldo yan. Yung basher ka, ayan. Troll yan troll. Oh, mga kaibigan, ito sinabi ito ng isang ng isang merong nagpapatakbo ng ganyang klase ng katarantaduhan. Pero ang sinasabi niya, ang serbisyong binibigay daw nila, marami, Yun daw mga kandidato, mga kandidato. Oh, yung boosting. Yung boosting, di ba, pagka nagbukas kayo ng FB, meron doon yung boosting inag-aalok na kung gusto mong maparami yung makakabasa nung iyong pinopost sa Facebook. Yan bagbabayad ka kung meron kang credit card. At ganyan-ganyan din yung ginawa dun sa na fake news, di ba? Mga pinagsasara ng Facebook ng mga account. Oh, yan, ganyan po yan. Ito, sinasabi
yung pagdepensa, yan, isa sa serbisyo daw nila yan. Ang problema, hindi naman depensa ginagawa nitong mga taong ito. Personal attack na hindi totoo. Igagawa ka nila ng bagay na sinabi mo raw, hindi mo naman sinabi. Tapos ilalagay yung litrato mo ron para ka maging katawa-tawa. Para ka ibas ng ibang mga gunggong na ang akala nila totoo yun. Yan ang mahirap eh. Maraming gumagamit, tanga naman. Ang masakit nun, itong mga nagpapakalat, yung iba na nakabasa, tapos i-share nila, mga kaibigan, nakala nila totoo kasi gusto nila sa sa sarili nilang paniwala, kasang-ayon sila nung paniwalang yun, mga kaibigan. Pabor sa gusto nila yung nabasa nila kahit fake news. Ang gagawin, i-share, di ba? O pag share ngayon, mga kaibigan, meron pang ibang mga gunggong mag-share din. Eh, totoo yung account na ginagamit nila. Yung nagpakalat, peke ang mga account. O tapos, itong mga nag-share, totoo yung account. Ang gusto lang nitong mga nag-share, mga kaibigan, maging bida sila. Magmukhang may nalalaman sila. At magkaroon sila ng kakampi sa iniisip nila. Iniisip nilang mali. Ngayon, pagka ginawa nila yan, tanga sila. Bakit? Yung nagpakalat, nakita ninyo ang kinikita, kumikita ng mula 30,000 pesos hanggang 70,000. Siguro depende yan sa dami ng kanyang maipapakalat at dami ng account na magagawa niya. Yan daw, serbisyo raw yan. Gago, perwisyo yan. Sana kung sa mabuting layunin nila ginagawa yan, hindi. Sa kawalang yaan po eh. Hindi ito kamukha ng ibang mga page na nagtataguyod ng ng mga mabubuting layunin, hindi ho ba? Di ba meron kaming na membro ako dati doon, yung MOOM, yung Memories of Old Manila na sinasabi ko sa inyong matagal na. Ano yung mga pinopost doon? Doon pinopost yung mga nakaraan, mga bagay, mga pangyayari, o mga mga larawan, mga kasaysayan na naging bahagi ng ng buhay ng mga Pilipino. Nagtataguyod ng magandang layunin na maibalik yung pong mga magagandang kaugalian, magagandang tanawin dito sa Pilipinas, magagandang kultura, di ba? Yun, mga nagtataguyod ng mabuting layunin. Ito tinatawag na nilang serbisyo ito, yung pagtulak sa kandidato. Dahil nga sa alam nila maraming mangmang. Lalo na hindi alam ng mga mangmang na nag-share ng mga pinopost nila, pinakakalat nila. Sila yun eh. Halimbawa ako, gumawa ako ng fake account. Ang fake account ko, halimbawa, 100. Ngayon, magpo-post ako doon kasi hindi naman ako makikilala. Fake naman yung account na yun eh. Kaya pag binuksan mo yung pangalan, halimbawa, may ginamit na pangalan yun. Nakong daming ka pangalan nun. Siya rin lahat yun. Iba-iba litrato. Halimbawa, nakalagay Juan de la Cruz. Siyempre, ang daming Juan de la Cruz na account, di ba? Kawawa, yung meron tunay na account na gano'n ang pangalan. Pero pag lumagpas na yan sa mga 5 na pare-pareho pangalan, magduda ka na. Fake account na lahat yan. Halimbawa, may 100 kang account, di ba? So, pagka yun po, nag-post ako sa isang account, di siyempre 100 lahat yung kakalat na yun, mga kaibigan. Pagkatapos, magkakaiba yung binabasa
doon sa bawat account na ginawa ko. Kakalat ngayon yan, lalaganap. Yung mga tanga na nag-share niyan, di ba? O kaya, mga kapareho nila ugali. Nataon sa gusto nila yung yung pinopost na kawalang yan, di ba? O ngayon, ibabayad pa ng ng boosting sa Facebook, di ba? Meron yan Kung gusto mong i-boost niya, sila rin yun Actually, sila yun. Yan yung mga gumagawa niyan. Didepensa raw. Depends, ha? Marunong ba kayong dumipensa? Ang pinaka-depensa nga nila, paninira Character assassination At saka hate campaign Shame campaign, hate campaign, character assassination. Yan ang mga trabaho niyan. Ang tawag nila ron, defense, sipin mo. Mga gago talaga, di ba? Ngayon, ano pa raw yung serbisyo nila? Mga kaibigan, hindi raw sila gumagawa ng negative. Mga gago. Anong hindi kayo gumagawa ng negative? Ibang operation yun. Di kayo rin yun. Yan yung sinasabi natin. Ako, halimbawa, di ba ito, may programa tayo. Pagka ito, gusto kong palaganapin ito ng malawakan talaga, extensive. Ang gagawin ko lang magbabayad ako sa kanila. Kaya lang wala akong pambayad. Ang alam ko, mahal yan Yung ibang mga programa nagkalat dyan, kaya sa newsfeed ninyo, mga kaibigan, pagbukas mo ng Facebook mo, hindi ka naman nanonood ng programa nila, biglang papasok doon sa newsfeed mo yung programa mo. Paano? May mga gagong nag-share doon sa Facebook. Ako, tinatanggal ko yan Bakit? Nakikinabang sila sa akin Sana kung pabor ako doon sa ginagawa nila, kung mabuti yung layunin nila. Lalo, alam ko mga masasamang tao yan, nagpapanggap na naglilinis-linisan, may mga programa sa telebisyon, sa radyo. Ngayon, ang ginagawa ko, tanggal. Itong mga ito, nag-share. Ako maraming ka Facebook nag-share. Pagka nakita ko sa newsfeed, siyempre mababasa ko yun. Pag yung ka-Facebook mo nag-share, lahat ng FB friend niya, lalabas sa newsfeed yun. Paglabas nun, mga damay ka na. Hindi niya alam, yung pinagkunan niya nun, kumita. Hindi siya kumita. Gusto niya lang magyabang. At magbukas siyang merong nalalaman. Ayaw magpakilala, mga kaibigan, nagpapanggap, pati pangalan, kita na ninyo. Bakit? Krimen yung ginagawa nilang yan. Yan ang mga dapat mapaghuhuli. Nakakalason, isipin mo, pati itong yung mga nagtatawagan sa radyo. Doon nila nabasa yun, yung mga sinasabi nila. Mga nagtatawag, kunyari, palitan ng kuro-kuro. Doon kayo, manloko kayo sa iba. Pero pag kami nababasang ganito, nakita ninyo, totoo yung sinasabi natin. Mahal ang bayad dyan. Ang balita ko, meron nga umaabot ng milyon Lalo na kung politiko kang luko-luko, di ba? Yan ang pinakamabisang paraan ngayon para madaya eleksyon. Yang social media na gagamit ka ng mga troll. Para magmukhang ika nga po legitimate yung panalo ng politiko sa eleksyon. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ang ilang mga mensahe mula po sa ating impilan. Babalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. It's now October.
the most wonderful time of the year, Christmas is coming. Plan your Christmas parties now. RJ Bistro is the perfect venue. The home of rock and roll in the Dusitani Hotel can provide food, drinks, waiters, a band, a dance floor, a sound system, and all your other requirements. For inquiries, call 0906-221-1524 or 519-8410. Ho, ho, ho! Merry Christmas from RJ Bistro. Let's sing Merry Christmas. Healing Servants Foundation Incorporated cordially invites you to an evening of music and laughter featuring Mr. Singer-Songwriter Jose Marie Chan. Christmas in Our Hearts. November 30, Saturday at 8 p.m. at Samsung Hall, 6th floor of SM Aura. Anticipated Mass will also be held at the venue by 5:30 p.m. Show proceeds and your love offering of $3,000 will benefit the underprivileged yet deserving students of Divine Healer Academy of Sorsogon. For inquiries and reservations, call 878-853-99 or 0917-898-7658. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Alam nyo, maganda ito na labas yan yung sinasabing yung mga fake news, yung mga troll. Maganda ito, may nagpa-interview pero hindi sinasabi ang pangalan niya. Kasi nga, kawalang yan ang ginagawa mga kaibigan Isipin mo, serbisyo daw yun, yung i-promote mo yung kandidato sa social media, mga kaibigan. Paano yun? Kung mali yung sinasabi mo, halimbawa na dahil nagbayad sa inyo yung kandidato, doon pa lang malalaman mo, hindi na mabuti layunin ninyo Bakit? Kumukuha kayo ng pera sa kandidato. Siyempre, yung nagbayad sa'yo, parang PR yan Public relations, yung mga PR. Nagagawa, lahat gagawin nila para gumanda yung imahe ng kanilang kliyente. Sino yung kliyente? Yung nagbayad sa kanila ng mga politiko at saka mga public official. Dapat ipuwera yung mga yan Dapat gawing illegal yan na practice dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang mga Pilipino, tandaan ninyo ang mga Pilipino, merong masamang ugali, na kapag halimbawa, meron siyang hindi nagustuhan, kahit kaibigan niya. Katulad ngayon, di ba? Yan ang mga gustong palitawin ng mga ng mga maraming gago ngayon dito, yung mga panatiko, naging panatiko. Hindi na tumitingin sa issue, ang tinitignan, mga kaibigan, sino ba makakapareho ko rito ng paniwala? Gusto ko yung meron akong makakaparehong paniwala. Kahit hindi niya naiintindihan, mga kaibigan, ang isang bagay, para lang maging membro siya o makabilang siya sa isang society na merong pinaniniwalaan kahit mali, ginagawa niya yon. Ugali ng Pilipino, ganito. Magkaibigan kayo. Wala naman kayong pinag-awayan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, di ba, dami naging gago ngayon. Marami akong kilala nung araw, mga matatalino Ewan ko, ba't naging gago pagdating sa politika? Pagdating sa maling paniwala? Mali na ginagawa nung iniidolo, mga kaibigan, tama pa raw yun.
O, halimbawa ng fake news na ginagawa nila. Si Robredo, mga kaibigan, nagsalita raw na sinabi raw ni Robredo na sa operation, during the police operation, laban sa kontra droga, ayaw niya raw na yung mga pulis may baril. Fake news pala yun eh. Mga kaibigan eh. Nung lumabas yung balita, fake news pala yun. Wala naman pala sinabing ganun si Leni Robredo. Tinan yung mga, ba't kumalat yun? Siyempre, ito yun eh. Ito yung mga grupo. Alam mo, dapat, kung may dapat i-criminalize, gawing krimen na kaso, hindi masama magbigay ng opinyon. Sabi ko nga sa inyo, magkakaiba tayo ng opinyon, mas maganda yun. Kasi yun ang nagpapatunay na malusog ang demokrasya. Ang problema, merong mga hindi naman kaya nakikisali. Gusto nila makisabat sila sa mga issue, hindi naman abot ng kanilang pag-iisip. Kaya ang nangyayari sa kanila, pag may gagong gumawa ng fake news, sineshare nila. Paano? Yun ang gusto niyang maging paniwala. Hindi dahil sa talagang paniwala niya yun. Kasi kung meron na siyang paniwalang ganon, hindi na siya mag-share. Siya mismo ang gagawa ng kanyang paniwala, ng opinyon. Hindi ba? Hindi masama ang mag-opinyon. Ang masama, itong mga gumagamit ng social media, mga tumatawag sa istasyon, mga kaibigan, abuso ang alam. Hindi nila alam yung yung talagang tamang pagbibigay ng opinyon. Paano? Wala naman sila talaga nun. Ang ginagawa nila, kung nakasagap sila ng isang opinyon na bagay sa paniwala nila, mga kaibigan, gagamitin nila. Tapos mag-imagination na yan. Mula dun sa nasagap nilang opinion, gagawa na sila ng sarili nilang paniwala. Imagination lang nila yun. Yung paniwala nila, wala nang pinagbabasihan. Mga kaibigan, ultimo magmula ron sa narinig nilang opinion, wala nang pinagbabasihan. Di, pasama ng pasama yan. Mga anak yan. Kasi gagawa siya ng base dun sa nasagap niya, magkakaroon siya ng dagdag na konklusyon para yung lalong mapasama yung taong nasa likod ng balita na sinisiraan. Di ba malaking krimen yan? Kaya ang media napaka-importante. Especially ngayon, mga kaibigan. Ngayon na lumalaganap yan, mas lalong kailangan ng media ngayon. Bakit ito? Kasi meron tayong pagkukumparahan. Magkakaroon tayo ng barometro. Ito kasing media, akala ng mga nasa Facebook, akala nila ganun lang yun. Yung mga nilalabas sigurong balita, ang pagkakaintindi ng mga gago, mga kaibigan, inimbento lang. Tapos lumabas na sa dyaryo. Mga kaibigan, kala nila ganun ang paggawa ng balita. Mga kaibigan. Kaya, nasira ang daming naulol dito na mga kakilala ko nung araw, ang tatalino. Nagtaka ako, bakit nung muli kami magkausap, iba na mga sinasabi. Natangay na rin pati sila ng masamang ng mga maling paniwala. Isipin ninyo 'yan, mga kaibigan. Nakapagtataka Meron pa yung pati ikaw ibubuli na nila. Samantalang magkaiba lang kayo ng paniwala. Hindi ka naniniwala sa kanya, pati ikaw na dati mong kakilala, dati mong kaibigan, kundi man kaibigan, kakilala mo, wala naman kayong masamang pinagsamahan,
na masama, akalain mo, bigla na lang ibubuli ka. Di ba mga loko-loko na? Nabaliw. Dahil sa maling paniwala, mga kaibigan, sa politika. Ang daming ganyan eh. Kaya yung iba, naku, kapag ka nakita kong gano'n ang takbo ng utak, ang unang ginagawa ko, ina-unfollow ko. Pagka gusto ka ng perwisyo, malalaman mo naman yun eh. Pagka gusto ka na nilang isali sa kagaguhan nila, i-unfriend ko na. Pagka nakita ko naman masama na talaga, ibablock ko na. Kaya pasensyahan tayo. Yung iba, binablock ko. Kasi, hindi ho dama yan eh. Meron tayong obligasyong mga mamamayan eh. Mga kaibigan eh. Kasi pagka yan, hinayaan natin, pare-pareho, mga kaibigan, ano mangyayari sa mga anak nyo? Sipin mo, magiging normal ang kawalang yan sa Facebook? Hindi ba? Kaya nga daming magnanakaw ngayon eh. Bakit? Ginagawa nilang normal eh. Yung pagnanakaw eh. Katulad ngayon yung mga naniniwalang yan. Isipin ninyo, namimiling sila ng magnanakaw. Hindi ba? Kunyari, mga galit sa magnanakaw. Pagka yung magnanakaw, kapareho nila ng isip, ng paniwala, okay lang sa kanila yon. Pagka hindi nila kursunada, yun ang masamang magnanakaw. Para sa kanila, dalawa klase ng magnanakaw. Isang mabuti at isang masamang magnanakaw. Yung iba naman, iniiwasan nila. Ginagamit nilang dahilan, yung katulad dito sa atin, di ba? Pinupuna tayo ng mga gago. Bagay, mga wala namang kwentang tao yan eh. Kaya ko lang dinidiscuss ito, para makatulong ang mga mamamayang responsable. Dapat manatili kayong responsable, lalo na sa dumadami ang ganyan ngayon. Pati mga anak nyo mahahawa sa ganyang maling paniwala. Isipin mo, pati paniwala ngayon sa politika, pinagwawatak-watak. Mga kaibigan, halos isumpakan yung mga nagpe-Facebook na yan kung baka pambuli, di ba? Doon sa mga hindi nila kapanalig. Parang ang gusto nilang mangyari, isa na lang ang paniwala. Kung sino yung inahangaan nila, doon na tayong lahat. Ayaw na nila magkaroon ng ibang paniwala. Bakit? Ano tawag mo ron? Fanatism na ang nangyayari ngayon. Mga panatiko na. Nagiging panatiko na ang mga tao. Yan ba ang gusto ninyo? Na maging sitwasyon? Nakapalarang maghihintay sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Ganyang klase ng lipunan, mga kaibigan. Kaya maraming magnanakaw ngayon eh. Nagbubulag-bulagan sila eh. Paano? Halimbawa, kapartido ni Presidente Duterte yung magnanakaw, narinig mo ba sila na kinukondena nila yung nagnakaw? Hindi nakakasuhan? Narinig mo ba silang ganon? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman sila talaga laban sa magnanakaw. Ginagamit lang nila yon para masabi na kunwari, paano nga wala silang sariling paninindigan eh. Nangihiram lang sila ng paniwala sa iba. Mga kaibigan. Halimbawa, kay Cesar Montano, may narinig ka ba sa mga pro-Duterte? Sinabi nila magnanakaw bakit walang kaso sa pagnanakaw? Si Cesar Montano, tsaka si Wanda Teo, at tsaka yung mga kasabwat dun sa advertisement ng PCOO, na pumasok dun sa Channel 4. Meron ba kayong narinig nun? Meron ba kayong narinig na sasabihin lang, magnanakaw niya yung mga nakaraan? Tama. May mga nagnakaw ba ron? Tama, maganda yan. Alam nyo, may magnanakaw. Lintik ang kundi na yun eh. Pag binanggit mo na itong mga magnanakaw naman ngayon, wala silang imik.
Eh di hindi talaga galit sa pagnanakaw yan, paano titino yung bansa natin? Nagkukunwari lang eh. Oh, mga fake eh. Fake ang pagkatao. Pati opinion nila fake. Di ba? Yan ngayon ang lumalaganap. Kaya alam niyo, maganda itong itong pagkakalathala nito. Ito na, lumabas ito sa television. Nagkaroon yata ng isang episode na ito ang itinampok nila, itong tungkol dyan sa online trolls na kumikita ng 30,000. Sipin mo, kayo ba kumikita ng 30,000 isang buwan? Gaano karami sa atin ang hindi kumikita ng ganyan? Hanggang si 10,000. Ano trabaho? Troll. Eh masamang ano yan eh. Ginagawa nilang marangal na hanap buhay yung kawalangyaan, mga kaibigan. Kaya, kung alam nyo kung meron dapat gawin batas yan, ipagbawal yung pagtatayo ng any organization, any business, organization, corporations, mga kaibigan, na nag-i-engage sa ganyang klase ng trabaho. Mga kaibigan, dapat hindi natin isali ang social media, yung negosyo dito, na ginagawa ng marami. Meron mga nag-opisina raw niyan, ang dami raw niyan, no? Ang dami nilang computers. Tapos may mga tao sila, yun nga yung pinasusweldo nila, na ang trabaho, gumawa ng gumawa, mag-fabricate ng mga fake accounts. Yan ang dapat nag-isabatas as soon as possible. Kung may mga matitino pa dyan sa mga mambabatas natin, dapat nilang makita ito. Mga kaibigan, hindi nyo nga pagkakapirahan ito. Pero, ang nanganganib dito ay yung mga irresponsableng tao dumami. Lalo na sa mga kabataan at susunod na henerasyon, mga kaibigan, na magiging masama ang ating lipunan. Ito'y unti-unti nang gumagawa, mga kaibigan, nagtatatag na maging industriya ang kahayupan dito sa Pilipinas talaga. Kapag ang mga mambabatas hindi gumawa ng batas laban dito, ang pinagkakabala nila yung media, dyan sila galit sa mainstream media, mga kaibigan. At least, yung mainstream media, may accountability yan Malaki ang pagkakaiba niyan Itong mga troll, walang punang hirap ito Gagawa ka lang ng fake mga kaibigan Walang puhunan ito. Hindi katulad ng mga nasa media, talagang pinagtatrabahuan nila, karamihan sa nilalabas nilang balita. Ano ba yung mga fake news sa periodiko? Madali naman yun Anong trabaho? PR. Yan ang mga fake news sa mainstream media. Mga kaibigan. Yung mga kamukha yan, nitong mga troll, yung mga PR na yan. Yan ang pattern yan mga kaibigan Kung tutuusin ninyo. Yung PR. Nakurap na pati kasi yung mga desk, yung mga periodiko. Pagka may papalabas na balita, yung PR, may budget yun. Lalo na, magnanakaw yung politiko. Sabit. Binabanatan. Mas gusto nga ng mga PR meron na babanatan Ang katunayan, may mga grupo yung PR, magkakasabwat yan sa krimen. Anong krimen ang ginagawa niyan? Nag-uusap yan. Banatan mo yung kasi nakapayola sa kanila yung mga periodiko, yung mga editors. Pag nagpadala sila ron, kahit fake news, nilalabas. PR, yun ang trabaho ni Hunya Inandyan niya yung sa toll regulatory.
Yan ang trabaho niyan, fake news. Ang tawag nila ron, PR, press release pagdating sa periodiko. Ang trabaho nila, public relations. Masamang hanap buhay yan eh. Nakita niyo si Bobby Dacer pinatay. Alam na ninyo, punot dulo ng pagkamatay ni Bobby Dacer. Mga kaibigan, yung kanyang profesyon. Bilang PR. Kasi parehong kliyente, kinukuha niya, magkaaway, pareho niya nagiging kliyente. Ayoko na lang sabihin dahil kaibigan din natin yun, tsaka patay na yun eh. Kaya nga natin ibinabahagi sa inyo yung ating natutunan. Nakita natin sa mga nakaraan. Eto na ngayon. Mas malala ngayon. Mga kaibigan, mabuti pa yung PR sa dyaryo, nagbibigay yan eh, ng pera. Envelope. May envelope yan. Kalimitang ginagawa niyan, dating practice niyan, pag pinadala sa inyo yung press release, nakapalaman na yung pera doon. Alam na nung editor yun kung saan galing yun. Ito naman mga reporter, tumitira din ng ganyan. Mga kaibigan. Kahit hindi totoo yung binabalita nila, nilalabas naman ng periodiko. Siguro nag-aabot sila dun sa editor nila. Mga kaibigan. Ngayon masama eh. Nagagamit itong mga tanga sa pagpapakalat ng fake news, hindi nila alam yung pinagkunan nila ng isinyer nilang fake news, mga kaibigan, kumikita. Baka nga, maliit pa yung 70,000 eh. Isipin ninyo, ngayon, kung nakapagbabayad sila, itong mga organization na ito ng troll, nakapagbabayad sila sa bawat empleyado nila na gumawa ng account ng halagang mula 30,000 hanggang 70,000, mga kaibigan, magkano kinikita niyan para mabayaran mo yung mga taong yun? Di siyempre, milyon-milyon. Pagkatapos kayo, nagkakalat kayo ng fake news, di gago kayo, kasali ba kayo dun sa kumita? Ayan, mga kaibigan. Ito ngayon ang dapat na batas pag-isipan. Media katulad namin. Di ba, may nagdidemanda. Naharap namin yan. Kayo kaya mademanda? Alam niyo, demanda sa inyo, cyber libel. Ang masama niyan, pinagtibay ni Presidente Duterte. Mga kaibigan, wala naman yan eh. Dati wala yan eh. Isipin mo, pati mga media practitioner, nasali dyan. Ang gumagawa ng fake news, yung mga troll. Mga kaibigan. Kaya dalawa libel eh. Bali ba, yung isang libel para sa mga media practitioner, yung sa mga kalimitan, di ba? Ang nalalibel, mga nasa media. Mga kaibigan, bali ba kung tutuusin ninyo, yung batas na yun, wala yun eh. Labag sa Constitution yun eh. Batas na labag sa Constitution. Anyway, nandyan yan eh. So, hinaharap yan ng mga media. Mukuha kami ng abogado. Hindi naman madali magpunta sa korte, magpipiyansa ka. Lalo na nabayaran yung piskal. Kahit hindi libelous yan, basta nagbayad yung kwan, isasampa niya yan. Ito naman, judge, hindi pinag-aaralan. Tatanggapin, mag-i-issue ka agad ng warrant of arrest. Yan, perwisyo yan sa trabaho namin. Yun ang purpose eh. Kaya sila nagdidemanda ng libel, hindi dahil sa hindi totoo yung sinasabi kung ba't sila nagdemanda. Ang libel may 4 na elemento. Di ba kamakailan nga na absuelto tayo sa piskal pa lang, di ba, binasura
Sapagkat dapat masunod yung 4 na elemento. Bawat crime, every crime, or any crime, meron ho yung tinatawag na elements of the crime. O katulad ng libel. Sa libel, meron ding elements. 4 yun. Kailangan present lahat yung 4 na yun para maisampa ng piskal ang kaso. Kaso minsan wala naman yung ibang elements doon. Pinapile. Ang daming ganyan. Talagang piniperwisyo. Ba't niya ginawa yun? Magtaka kayo. Yun ba pagtatalunan pa natin? Bakit ginagawa ng ilang piskal yung kagaguhan na yun? Ano pa ang pwedeng namagitan doon? 2 bagay. Pera, o kaya may utang na loob siya doon sa tao na nagdidemanda sa'yo. Ganun ho yun mga kaibigan. So, ang batas ngayon na dapat gawin, ipagbawal yan, yung organization na ganyan. Dapat maging mahigpit ang batas natin para maprotektahan natin ang moralidad ng mga kabataan at ng mga susunod na henerasyon, mga kaibigan. Kasi kung ganyan ang ganyan, nagsasawalang iba, itong mga pansipikado niya, sila Grace po, nag-imbestiga sa ganyan noon. May nangyari ba? Meron na ba silang naipasang batas? May naipanukala na ba sila? Ito ngayon ang tutukan ninyo. Mga kaibigan, itong tungkol dito sa tagapagpalaganap ng kahayupan. Akalain mo ano raw yun? Services daw yun. Kawalang yan, services, mga kaibigan. Ano raw, yung politiko. Halimbawa, politiko na lang. Sa politiko, paano kung yung politikong nagbayad sa inyo, walang yan tao, kamukha ni Erap. Kamukha ng angka ni Erap. Nagbayad sa inyo. Maraming pambayad Mandarambong si Erap Di ba? Jinggoy nga, nakasuhan. Hanggang ngayon, may kaso, di ba? Pandarambong. Mga kaibigan. Ikaw nga na magsisipagbayad sa inyo. Isipin mo, sino gumagamit ng social media? Majority niyan, hindi naman matanda. Majority niyan, mga kabataan. Mga kaibigan. Hindi yung ang ginagawa ngayon ang bibigyan yata ng parusa, yung magulang, mga gano'n, may ginagawa silang batas. Gago. Mga gago ito, no? Iyan ang pagbawal ninyong batas. Igawa niyo ng batas. Bawal magkaroon ng organization na nag-i-engage sa mga ganyang serbisyo. Ginagamit troll. Para kumita sila sa eleksyon. Kung walang niya yung politiko, di nalaso ng isip nito. Halimbawa, si Erap, kailan na-convict? Diba 2000, kailan ba na-convict si Erap? 1998 yan di ba? Conviction niya yata 2007. Di ba? Na-convict si Erap ng kasong pandarambong. Pero kinasuhan siya 2001, ganon, 2002, nung pinabagsak siya sa kapangyarihan. Sa madalit salita, mula nung bumagsak siya, 2000 or 2001, between 2000, yung period na yun, hanggang sa siya'y mahatulan, maibaba nga sa kanya noong 2007, convicted sa kasong plunder, mga kaibigan. Ilang taon yung halimbawa, mga bata noon? Kung ikaw 10 taon lang noon, hindi mo na alam yun. Hindi mo alam, ngayon, butante ka na. 2007, halimbawa, ngayon butante ka na noon, hindi pa, bata ka pa lang noon. Di syempre, hindi mo alam yun.
Lalo na gago itong mga eskwela. Hindi nila nire-revise ang mga libro. Dapat nire-revise yan. Tuwing papalit ang presidente, dapat binabago mga textbook para ilagay ang kasaysayan ng isang presidente. Ha? Lalo si Erap. Palibasa, wala. Sa mga libro. Ano ang nangyari? Kaya nanalo sa Maynila nung una yan eh. Yung pangalawa, pangatlong takbo ni Erap, daya pareho yun. Hindi nanalo yan. Yung una, isipin mo sa UP, nagkaroon ng debate, mga taga-UP, gago, dyan sa UP, Padre Paura, kumampi kay Erap. Bakit? Naisip namin, teka muna, mga ilang taon na ito. Isip mo, hindi nila alam convicted si Erap. Anak ng po, mga kaibigan. Di binoto. Di ba? Yun ang masama. Di pag ginamit mo yung social media, yung mga demonyo yung kandidato. Si Sanchez lang kung di nabuko yan alam ba, nakalaya, kumandidato ulit. Baka manalo ulit Bakit? Hindi na alam Kailan pa nakulong yan? Paano yung mga lumaki, hindi inaabot yung kaso niya? Bago siya, pagkatapos niya makulong. Tapos naging botante. Paglabas niya, botante. Paano yun? Gumamit ng ganito. Hindi mananalo pa. Iyon ang dahilan. Kung bakit ito, dapat ito ring malaking krimen ito, mga kaibigan. Yung criminal act yan Yung mga ginagawa nila Masahol pa sa libel yan Yan talagang tahasan na paninira, makikita mo Igagawa pa ng meme, di ba, yung mga litrato? Pipiliin nila, siyempre, yung pinakapangit na itsura ng tao para magmukhang mapahiya. Di ba? Para maipahiya nila. Nagtagumpay sila nun. Isipin ninyo yan. Yan ba ang gusto nating maging klase ng lipunan natin ngayon? This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito magandang ewan ko, kung hindi kayo interesado, wala akong magagawa. Pero sa akin kasi, interesado ako rito dahil ang pinangangambahan natin, yung susunod na henerasyon, mga kaibigan. Kaya lumalabas na maganda pa Halimbawa, dating masamang tao, di ba? Hindi na inabot ng mga kabataan ngayon na meron ng nasa wastong gulang na. Yung masamang tao nung araw, na gustong magpaputi ng kanyang maruming pagkatao, gagamit siya ngayon nito. Papuputiin siya nito. At ang palalabasing masama nito, yung kalaban niya pa. Ganun ang mangyayari. Tinanin niyo, sa politiko, yun, sinasabi nila, pagka lumapit ka sa kanila,
Meron daw silang chain of command. Ha? Sakwan. Meron silang farm. Sipin mo, troll farm. Magsisimula sa political clients. Maggagawa sila ng narrative na kung ano yung gustong ipalaganap na impormasyon, wrong information ito, disinformation ito eh. Nandoon daw yung kanilang public relations team na silang mag-aakda noon. Pero lahat daw ng importante, babagsak lahat yan doon sa editor. Parang dyaryo na rin nilang pinatatakbo, ano po na mag-iisip ng mga pamamaraan kung paano yung mga mensahe maipapakalat nila. Meron nga mga nasa media dati, nandiyan na ngayon eh. Mga kaibigan, siguro yung iba, yung mga walang kredibilidad, di ba? Nandiyan na ngayon. At ito, di ba natandaan ninyo yung Labinya? Yung Labinya na tinanggal ni Presidente Duterte, ito naging trabaho niya nun eh. Maglako ng kawalang yan eh, mga kaibigan eh. Ang bawat troll daw nila, ito yung according dito sa na-interview ito sa television, sa malaking network. Meron silang 200, bawat isang troll, 200 different social media accounts na dapat nilang i-maintain. At bawat isa dito, merong isang klase ng personality. Ibig sabihin, talaga namang wala namang wala namang loyalty rito eh. Hindi mo ine-expect na itong binabayaran mong ito na mga network na yan ng troll, network troll, mga kaibigan, hindi mo asahan yan eh. Loyal yan kay Duterte, loyal yan sa Dilawan, loyal yan kay kung kani-kanino. Hindi ho ganun yan. Pero kapag nagpalaganap ng balita yan, sobra pa sa akala mo, dumidila ng tumbong, mga kaibigan. Sobra pa. Lumololipap yan, di ba? Kung makapambas, di ba? Para makalolipap dun sa kliyente nila. Makadila ng tumbong. Pakikintabin yung tumbong, mga kaibigan, di ba? Yun ang yan eh. Sabi niya, kami talaga may personality. So you have 50 trolls, 15 doon, ito personality nyo. Yan, lalagyan pa nila ng personality. Teacher kayo, so dapat matalino. Yun. Lalagyan nila ng profesyon, yung iba. Para magmukhang matalino, yung iba naman, ito naman, may bahay ko, so concern nyo, nanay kayo. Kailangan ang mga post mo, para kang nanay. Kaya nagiging nakakatakot itong social media eh. Na walang mga mambabatas na ang talagang tinitignan nila yung panganib na hinaharap na natin ngayon, hindi lang nagsisimula na, lumalaganap na. Doon kayo mag-stick. So, sa personality, yon. That's what trolling is all about. Idea is iba't ibang tao, pero isang persuasion. Kunyari pa nga, kakaiba pa ng paniwala yan, di ba? Kasi wala naman loyalty ito eh. Ang trabaho mo lang, gagawa. Ang tawag nila dyan sinatawag nilang, binibihisan nila na maging matino sila, pero kawalang yan trabahong yan. Hindi mo makokontrol yan, mga kaibigan. Kaya dapat ngayon pa lang makalikha ng batas laban dito Ipagbawal sa eleksyon ito mga kaibigan Lahat ng makikitang magpo-promote ng
mga ganyang kandidato, dapat bawal na yan. Wala na. Wala na dapat yan. Hindi na kailangan. Di ba, yung mga politiko, halimbawa artista, hindi ba pinagbabawalan silang mag-appear? Pati yung mga nasa media, yung media personalities, automatic yan, kung tatakbo ka, merong 6 months yata prior to your filing of candidacy, magre-resign ka sa iyong trabaho. Bakit? Para, ang intention daw doon para hindi mo malamangan yung iyong magkaroon ng malaking advantage sa mga kalaban mo na walang access sa media katulad mo. Di ba? O, ngayon, di lalo ito, mga kaibigan. Dapat during election period, campaign pa lang, basta may election at pumatak na yung election period, pinagbabawal na. Pati sa mga politiko, gumamit ng social media nila. Paano kung merong manira? Halimbawa na naglagay ng account, di naman siya yun. Di pahuli ninyo sa NBI. Di ba? Dapat, kaya mali yung setup ng COMELEC natin ngayon eh. Hindi na naaangkop yan eh. Dapat meron pang isang opisina eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga, yung mga kaso, hindi dapat dinadala dyan sa COMELEC. Election protest. Basta any protest na merong kinalaman sa election o kaya election offense, hindi dapat COMELEC ang hawak. Baguhin na yan. Dapat ang COMELEC bumibilang na lang ng boto. Magkaroon ng separate na body na siyang pagdudulugan. Paano mong i-expect? Kamukha yung mga nagbibintang na dayaan. Sa social media, yan malakas eh. Yung dayaan, dyan sa social media, yung smear campaign dyan. Mga kaibigan, para siraan yung tao. O lalo sa kaso ni Robredo at ni Marcos. Mga kaibigan, yung protesta labang kay Robredo ni Marcos. Login-logi si Leni Robredo dyan eh. Ang gagaling sa fake news ng mga bumabanat sa kanya. At saka lahat na ng kasalanan binintang sa kanya. Pati personal niyang buhay. Binababoy. Ba't wala ba kayong kababuyan sa buhay ninyo? Mga kaibigan, sino gumawa niya? Yan eh. Yan, example yan. Daya na lang, sabihin ninyo. Nag-aakusa kayo ng daya, ang inaakusahan nyo yung si Robredo. Bakit? Si Robredo ba bumilang ng boto? Tanong ko sa inyo. Sino ba ang merong kapangyarihan dayain yung boto? Siya ba? Yung kandidato ba? Halimbawa, hindi na nangyayari kasi dito sa Metro Manila yun eh. Ang talagang nandadaya kandidato, ganito. Katulad nung nangyayari nung araw. Nang-aagaw ng ballot box. Okay, pasasaran niya yung kwan. Yung mga any facilities na pwedeng malamangan niya yung kandidato. Aagawin yung balota. Hindi na nangyayari ngayon yung gano. Siguro sa probinsya. Di ba? Mga kaibigan. Kasi napakaunlad na ng information technology, mabilis na ang pag-transmit. Kaya kung may mangyayaring insidenteng gano'n, madaling mahuhuli. Hindi mo ba? Bagay, sa mga Mindanao, nangyayari yan, yung merong violence talaga, di ba? Mga goons na ginagamit. Ngayon, saan ba tayo? Naligaw ako Napunta. Yun, magkaroon ng separate na kwan dahil ang may kakayahang mandaya, yung mga nasa COMELEC.
Sila yan eh. Pagkatapos dyan mo idudulog yung kaso mo. Diyan ka magpoprotesta. Eh, nung bilangin yan, sila bumilang yan. Sila ang dumaya dun sa kandidato. Oh. Di ba? Tapos sa kanila ka magrereklamo, di para kang loko-loko. Dinaya ako eh, Nino, itong kandidato, sa loob-loob ng mga commissioner, gago, kami dumaya sa'yo. Haka na nga yung reklamo mo. Di ba? Oh. Pagdating sa kauli-ulian, talo ka. Kasi dapat, pag ikaw nadaya, kung magpoprotesta ka laban sa kandidatong kalaban mo, dapat kasama mong idemanda ang COMELEC. Dahil sila bumibilang ng boto eh. Kaya nga dapat, tanggalin na sa kanila yung ibang function eh. Na hindi magkakaroon ng conflict eh. Hindi ho ba? Mga kaibigan, alimbawa, magpoprotesta ka. O meron isang body, affiliate body. Doon ka magdudulog ng kaso mo, hindi sa COMELEC. Walang kinalaman ng COMELEC. Para maging patas. At hindi ka magmukhang loko-loko. Di ba? Kasi nagmumukha kang loko-loko eh. Sipin mo, dinidimanda mo yung, pinoprotesta mo yung kandidato dahil sa nanalo, pero sa palagay mo, dinaya ka, pagkatapos, sa COMELEC mo dadalhin. Ang dumaya sa iyo, hindi naman yun eh. Kung ano gustong resultang palabasin ng COMELEC, lalo na, tsaka ng Smartmatic ngayon, yun ang lalabas. Kaya dapat, paano mong matutuklasan dinaya ka? Matutuklasan mo yan pagka meron ng ibang affiliate court or body na siyang pwedeng pagdulugan ng kaso. Dahil respondent sila sa kaso. Sila ang unang-unang suspect eh. Hindi naman yung kandidato eh. Mga kaibigan eh. Sila nagproklama. Sila bumilang ng boto. Sino may kasalanan? Di sila. Magkakakating may protesta, hindi sila kasali. Sila palilitis ng kaso mo. Imposible kang paboran kung dinaya ka nila. Ikaw lang naman ang loko-loko eh. Sila hindi. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. So mga kaibigan, yun po ang atin eh. Dapat magkaroon na tayo ng batas, ano? O kaya meron na mga nagpapanukala, sana, netong kuwan, itong malaking kalokohan na ito. Ayan, siguro nasa, saan ang galing itong balitang itong online na platform ito. Siguro doon sa himpilan nila. Ayoko nang banggitin yung himpilan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, isipin niyo itong PIDEA, no? Kung ano-ano sinasabi, no? Mga kaibigan, labang kay Leni Robredo. Ang sabi bakit daw humihingi ng listahan si Robredo ng mga high-value drug targets. Sipin niyo yan? Sabi ni Aaron Aquino, hindi na raw kailangan na si Vice President Leni Robredo makakuha ng listahan ng high-value targets as she had reportedly requested. Sabi ni Aquino, meron na atang hinihingi
na lists. One example, yung list ng high value targets. So I think, nag-iisip naman ako, bakit kailangan niya in the first place? Wala naman sa mandates namin yun na kailangan kumuha ng listahan ng high value targets. Sipin mo din si Aaron Aquino, no? Ha? Nag-isip daw siya. Bakit kailangan in the first place? Hindi ka nag-isip. Hindi totoo yun, nag-isip ka. Ang totoo, wala kang isip. Kasi hindi mo sasabihin niya kung may isip ka na wala sa mandate nyo. Ano gagawin mo? Wala kayong listahan? Meron! Ang sinasabi niya, wala raw mandate, no? Yung daw co-chairman ng ICAD, eh. Mga kaibigan, si Leni Robredo hindi pwede makakuha ng listahan. Bakit? Sabi ko na sa inyo, eh. Lahat yan, may tama yan. Kita ninyo, nagalit sila Magalong dyan kay Aquino doon sa Senate inquiry, mga kaibigan. Bakit? Kasi meron siyang tinatago, eh. Katunayan, pinrotektahan niya, eh. Yung mga ninja cup, eh. Diba? Sabi ko sa inyo, ang ikinababahala nitong mga rumarapido kay Leni Robredo at gumagawa ng mga, ang tawag dito, nagpo-provoke sila, eh. Gusto nila ma-distract si Leni Robredo, mawala ng gana. Diba, sinabi rin natin nung una, paano ma-expect mo na magtatagumpay yan? Umpisa pa lang, nagpapakita kayo ng hindi kayo makikipag-cooperate, kay Leni Robredo, eh. Akala ba ninyo kayo lang ang pinag-iinalaan dyan? Pati presidente, mapapasama dyan sa ginagawa nyo. Bakit? Presidente naglagay dyan, eh. Di ba? Ibig mo sabi, walang kwenta yung utos ng presidente, yung appointment ng presidente ibinigay kay Robredo. Ano tingin nyo kay Presidente Duterte? Pamunasan ng paa? Kaya hindi ka nag-isip. Ha? Mga kaibigan. Kasi yung sinasabi mo, ang nagsasabi niyan, mga taong walang isip. Isipin mo, bakit mawawala sa mandate ng tao ng mamumuno ng operation kontra droga? Wala siyang information? Anong gago ba kayo? Paano ka naging general? Ha? Aquino, dahil pumasok ka sa PMA, yan ang hirap ngayon. Yan ang makikita ninyo isang depekto, ha? Kahit pala tanga ka, naging PMA ka, gagawin mo pa kaming tanga. Alam naman namin, di ka talagang tanga. Kaya lang, nagtatanga-tangahan ka. Sino binababoy mo? Binababoy mo yung opisina mo. Binababoy mo yung PMA. Hindi ka dapat nakapasa sa PMA. Ha? Hindi ba yan? Very basic yun na mga information kailangan ni Leni Robredo. Sino ba mga high value targets? Wala, eh. Nasa si Cogy Domingo. Ano ba kaso niyan? Mabuti pa, ito. Malaman ni Leni Robredo katarantaduhan din sa PIDEA, di ba? Dapat inventaryo hindi ni Leni Robredo yung mga naging operation ng PIDEA. For example, yung anak ni Yuyuklay na hinuli sa may Malacanang. Bakit? Pagkatapos, ang bilis tumakbo ng kaso nun, ha? Wala pang 1 taon yun. Pinansa Piskal. Sinampa sa husgado, yung husgado. Akala mo, Skyway. NLEX. Ang bilis, wala pang 1 taon. Less than a year. Nakapagbaba ng desisyon. Dismiss ang kaso.
laban doon sa anak ni Yuyuklay. Sino humuli? Pidea. Yung artistang bata dati na durugista, nahuli, di ba? Oh, noong 2017, may kaso sa Paranaque. Kumusta na po? Dapat isa yan sa gawin ni Leni Robredo. Ito inilulungkahin natin na mukhang marami nang kinakabahan. Sa totoo lang. Bigyan ko kayo example. Pagkatalaga kay Leni Robredo, hindi nyo napansin ang balita? Huli dito, huli doon, huli dito, huli doon, huli doon. Bakit? Inuhuli na nila para baka pag pumasok si Leni Robredo, maraming mahuli. Di ba? Baka magkahalataan na. Kaya binabadali na. Nililinis muna nila yung kalat nila. Ako, duda na ako dyan kay Aaron Aquino. Dapat dyan ipa-inventaryo. Siguro naman lalo ngayon, ba't hindi kakabahan yung mga yan? Ha? Bakit mo kailangang itago ang pangalan ng mga high-value target? Bakit si Presidente Duterte naglabas? Katakot-takot na pangalan. Hindi ba? Bakit kayo na mismo at under kayo ni Leni? Oh, mga kaibigan. Bakit anong kalokohan pinagsasabi mo, General Aquino? Very basic yun, vital sa kanyang trabaho na binigay sa kanya. Otherwise, may pinagtatakbang ka. Meron kang ayaw makita. Baka may time na rin kayo. Ha? Na mga high-value targets. Oh, mga kaibigan. Kaya dapat inventaryuhin talaga. Hindi lamang yan yung ginagawa mo ng cheche boreche. Ang dami mong kesyo-kesyo. Sino may ayaw lumutas ng drugs? Kayo Lalo ngayon, ba't hindi matatarantay ang mga yan? Ang Amerika, nag-pledge ng financial assistance kay Leni Robredo. Hindi sa inyo. Walang tiwala siguro sa inyo. At pagkaya, nagbigay ng assistance, lahat ng assistance bibigay information gathering. Kahit itago mo pa yan, Aaron Aquino, sasabog sa mukha mo yan. Bakit? Kung ikaw sangkot, maraming sasabog sa mukha nyo. Kasi makikialam na yung at the behest of Vice President Leni Robredo ng assistance. Siyempre, tutulong yan. At pag magbibigay ng pondo yan, sisiguraduhin nila. Yung pondong yun magagamit sa tamang operation laban sa droga. Kaya maraming kinakabahan. Kesyo patatawag sa Kongreso. Bakit? Ano sasabihin nyo? Teka, baka mamaya yung hawak kong lugar dyan, madamay dyan, yan. Hindi, babanatan ka namin. Yan! Cayetano! Alam mo naman sa Bikutan, maraming shabu dyan. Baka naman lumabas dyan. Alam mo naman yung konsihal namin, nahuli nga yan. Kita mo, walang kaso. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Good delivery, Jacinto Style.
or you may text 0917-875-1867. Let's sing Merry Christmas. Healing Servants Foundation Incorporated cordially invites you to an evening of music and laughter featuring Mr. Singer-Songwriter Jose Marie Chan. Christmas in Our Hearts. November 30, Saturday at 8 p.m. at Samsung Hall, 6th floor of SM Aura. Anticipated Mass will also be held at the venue by 5:30 p.m. Show proceeds and your love offering of $3,000 will benefit the underprivileged yet deserving students of Divine Healer Academy of Sorsogon. For inquiries and reservations, call 878-853-99 or 0917-898-7658. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocaller.com. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo pero bago tayo magbasa-basa ho ng mga reaksyon kung meron man at saka mga pagbati po dito, ay bayanin yung batiin namin sa pangalan ng ating mga kasamahan sa Tropang Lapid Fire ay gusto namin batiin si Kaenyang Mina. Katropa natin yan sa kanya pong kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan sa inyo, Kaenyang Mina. At dahil birthday nyo ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday pong muli, Kaenyang Mina. Ngayon, may nagsasabi nga rito, yung sa PMA, alam niyo, General Bato, General Aquino, Albayalde, Gamboa, sabihin ko lang sa inyo, malayo kayong lahat. Ewan ko, ba't nagkaganon ng PMA? Ba't nag-iiba ang resulta? Hindi ba dapat mula sa dati nag-i-improve, lalong tumataas ang standard. Wala, pasama Wala kayang diferensya magmula dun sa loob ng PMA. Wala nang improvement. Kung ano yung as is where is na lang, hindi nila alam, hindi nila ba nararamdaman na sumasama ang naipoproduce na graduates ng PMA? Walang kwenta na, mga kaibigan. Tutusin nyo kayo sa panahon ni Marcos, hindi kayo magiging general. Bakit? Kasi ngayon ang daming general
general problem, general merchandise, di ba? General Electric. Ha? Mga kaibigan, sa panahon ni Marcos, kahit ganun, bilang ang general. Walang nagiging general na walang pupwestuhan. Dito basta malakas ko binibili yung star sa balikat Mga kaibigan Sa panahon ni Marcos, walang ganun. Di ba? Kung ilan yung general, lahat yun nakapwesto. Hindi katulad ngayon, nagiging general, may lamesa, wala May nakita nga ako, nagsumasakay ng jeep, general. General ba yun? General yun Gagalang mo Katatakutan mo Ito mga ito. Simula pala, binaboy ni Bato, di ba? Pakanta-kanta. Ay, nako. Aaron Aquino, ano pinagsasabi? Para kang hindi PMAyer. Hindi ka kabalyer. Sa mga sa mga kwan. Ala na bati-bati tayo si Buenos Dias, Joel Diaz nanonood sa atin. Katropa natin yan. Si Paulman Punsal. Binabati natin doon sa Dubai. Excuse me po. Hindi lang naman ngayon na uso ang fake news sa Amerika, may mga tabloid. Hindi yun ang punto, Mr. Punasir. Ang punto natin is, bakit natin kukunin yung kawalangyaan? Hindi kunin natin yung tama, di ba? Hindi tayo pwede sa ganyang kultura, hindi acceptable yan sa atin. Pwede lang yan, di sa mga tanga, di ba? Palagay nyo naman, mas maraming hindi tanga rito. Dumadami lang sila. Pero hindi pa sila ganun karami sa akin palagay. Kaya habang may panahon pa, kailangan huwag tayong kumopya ng gano'n. Huwag na natin i-justify sa iba. Yung sa atin ang importante. Good evening. Kay Leopin Tanaleon ng Ontario, Canada. Unang tawag daw noon ay junk sa fake news. Si katropa nating Carmela Torres Balcos, nanonood po. Si katropang Jundi Valencia ba nanonood? Anyway, babatiin din natin kahit di siya nanonood. Ang ating katropa sa Japan na si Jorge Beichong. Si Bilsog Batak, na miss ko yung short-lived parliamentary system ng dekada 70, 80. Kahit maraming flow, still maraming napakinabangan. Nasa butahe lang ng mga trapo at vested interest. How I wish matuto lahat tayo. Nung panahon na yun, walang ganong pork barrel nun, mga kaibigan. Wala. Walang pork barrel, mga assembleman. Pinabati natin si Roxanne Rankin ng Florida, pati na po si Mirna Guillermo ng Florida. Silvio Lugarte. Si Concepcion Ison Chulbo. Buti ka, Persiet, nabanggit mo ang iyong opinion tungkol sa pag-question niya sa paghingi ni Lenny ng listahan ng high-value drug list. Salamat sa inyong opinion. Ay, hindi. Opinion na marami yun. Tayo lang nakapagsasabi. Di ba? Yun ang yun ang hindi naintindihan ng iba ba't ba kami nandito? Kasi kami nakapagsasabi ng opinion din ng ibang mamamayan. Hindi ho ba? Si katropa nating Yula Sotelo, isang musician. Si Mark Irene Carl. Ito pa nga isa Bongbong kayo ng bongbong. Hindi mo alam, baka sa bandang uli, malungkot kayo pareho. Lenny, Bongbong. Hindi nyo alam ginawa lang pala kayong sinangkalan lang kayo rito para may pag-usapan. Hindi nyo alam. Si William Sarmiento, malakas ko na kaya
Kaya panay dikit ni Philip. Hindi ko maintindihan. Malakas. Ito, dito ako titingin. Ang unang, natin, Joe De Lemos, Aaron Aquino, Akaboy Takip. Yan. Si Bak Yaonsa, nanginginig na si Aquino. Baka nabili na din siya tulad ni Albayalde. Glenn Alchanaig. Gandang gabi po. Napansin ko mga botante way back 25 years ago, bayaran na. Wala nang pakialam sa kinabukasan ng bansa. Ako man, may mga pagkakataong ganyan na rin ang paniwala ko. Pero, kailangan may gawin tayong mga hindi. Tayong mga hindi, paano? Hindi pwedeng tumahimik lang tayo. Diba? Mga kaibigan, di ba may kasabihan yan sa English, nakalimutan ko? Yung, for evil to triumph, ganun is for good men do nothing. Parang ganun, di ba? Tama ba ako? Kasi, ngayon ko lang naisip ulit yun for evil to triumph is for good men do nothing. Yan. Ewan ko bahala na kayo. Pasensya kayo sa English ko. Si Vanessa Rivera, pag-pray ko ang success ni BP Lenny sa drugs. Kailangan yun. Si Aaron Aquino naging bulag, pipi at bingi dahil maraming tinatagong katotohanan. Laging hugas kamay, sabi ni Buenos Dias, Joel Diaz. Lipunan ngayon kahit sa abroad ay may fake news kada oras. Yun na nga sinasabi ko, Mr. Hector Ponasier. For evil to triumph is for good men do nothing. Yan. Kung wala tayong gagawin, magtatagumpay ang kasamaan. Kapag ka ang mga may mabubuti, nag-iisip ng mabuti, tatahimik na lang at walang gagawin. Rosita DC, katropa natin, si Chuchi Arcilla, katropang Carolina Luge. Si Arlene, parang hindi ko nakikita. Arlene Tañedo Barrias, katropa natin sa Amsterdam, at saka si Mon Barrias, kanyang husband. Si Mirna Guillermo, you're politically excellently correct. USA will give full support to trusted Philippine government authorities. Salamat po, Mirna Guillermo. Freddy Mariano, nanonood po. Si William Sarmiento, nanlumo si PRD sa dami ng sablay sa pinagkatiwalaan niya sa droga. Number 1 na si Bato. Hindi pwedeng hindi niya alam ang kaso ni Albayalde na problema sa Ninja Cops operation. Yun ang sinasabi natin. Kaya gusto nila hanggat maaari, magalit si Presidente ulit kay Leni Robredo. Kulang na lang Hindi lang nila sinasabi Hindi pa nila sinasabi ngayon. Sabihin nyo na, isa lang naman ang gusto nyo Mr. President, bawiin mo. Nagkamali ka. Paano kung iba iniisip ni Presidente Duterte? Paano kung iniisip niya nakahalata na siya? Teka, natatarantado na yata ako rito. Diba? Pinaglululo ko na yata ako nitong mga to. Patay kayo. Gusto nilang gumawa ng public opinion Lumili ka sila ng public opinion. Sa banat nila kay Leni Robredo, para makahakot sila ng simpatya na magmumura kay Leni, yun ang magiging basihan para bawiin ang appointment. Wala pang ginagawa si Leni. Dapat kayo, demanda kayo Liabilis yung mga pinagagawa ninyo si Attorney Toto Kausing, engineer, journalist, ang magaling na trial lawyer. Pag nakikita kong si Attorney Kausing nanonood sa atin,
naalala ko siya ay trial lawyer. And at the same time, naalala ko rin yung si trial by publicity tsaka trial and error. Si Atty. Topacio. Si Marlene Rojas, katropa natin yan, napakagaling na artist. Si Maria Dolores Santos, malamang na may malaking taong pinagtakban si Aaron Aquino. Tanong nyo nga sa kanya yung kaso ni Kobe Domingo. Anong nangyari, General Aquino? Si Ley Ginto Rebentar, Joselito Camacho, nanonood from Pleasanton, California. General Magalong na lang ang dapat ipinwesto na PNP chief. Wala eh. Alam nyo, mga PNP chief na nagalingan ako, tsaka disente, Magalong. Hindi siya naging PNP chief. Sa PNP chief, nasayang din yung si Bartolome. Di ba? Okay yun eh. Yung General Bartolome. Ewan ko, bakit nawala yun? Kanya-kanya nang ligpitan ng sarili nilang basura. Pero lahat siya mabubuko dahil tutulong ang US. Tago na bong... alam nyo, yan ang duda ngayon natin. Sa mga matatalinong nag-iisip, teka, bakit kayo nagpapanik? Panic mode eh. Mga kaibigan eh. Tsaka hindi nyo nahalata, kaliwat kanan ng drug operation ngayon. Hindi pa kasali si Lenny dyan. Mga kaibigan, nagliligpit ng kalat, di ba? Liam Wu ng Taiwan, nanonood sa atin. Si Rosemary Victoria Court na ating katropa at dati nating kasama sa jamming. Si Matt Bautista, maraming corrupt sa admin. Balita sa PCSO, pinasara ng 4 na araw. Dahil sabi ni Digong, may magnanakaw. Yung magnanakaw, nawala din. Hindi, gano'n naman lagi. May krimen, walang kriminal. Di ba? Tulad yung nangyayari sa Kwan. Ngayon nga, merong 2 raw cabinet members sangkot sa corrupt. Iniimbestigahan daw ng PACC. Kailan matatapos yan? Wala pa kayo natapos dyan. Puro kayo announcement sa media eh. Trial by publicity lahat eh. Mga kaibigan eh. Para kayo si Topacio eh. Si Eric Moico. Si Noel Campos ng nabanggit na natin. Si Willie C. Rudy Santos ng California, dati pong miyembro ng Horoscope Band. By the way, nakita kami ni Ray Bonifacio eh. Dati pong idol nating banda, Halimaw, ng araw, di ba? Matagal na sa Amerika, 40 years kami hindi nakita, mahigit. Nakita kami, mga kaibigan. Pero magkikita pa ulit kami. Tsaka ako na ikukwento sa inyo. Ang saya pagka nakita-kita kayo, matagal, tapos malalakas pa, di ba? Yan ang maganda eh. Habang malakas pa, nakikita na eh. Games of the Generals, ang papatay sa 5-star general ay spy. June Perin, mas marami pa nga totoo sa tabloid kaysa sa bayarang mga malalaking newspaper, sabi ni June Perin. Si Lady Panahon, si Flores Roldan ng South Korea, si Cayetano Bistadong nagsisingit ng pork barrel, pansul sa mga kongresistang susuporta sa kanya. Cheryl Belen,
from Antioch, California. Si Aaron Aquino should be relieved immediately with his actuations. Si Pedro Pinduco, saan ba si Pedro Pinduco? Salamat po sa pagbati, manggagawa ng komunikasyon sa gitnang silangan. Sa communication pala sila. Doon sa Middle East. Susana de los Santos, katropa natin. Munti ko na makalimutan si Susana. Raul Villanada, Los Binin Romana. Binabati natin ang kanyang mga apo, si Maria Kayel Chloe at si Teo na nasa Canada. Mga apo yan ni Los Binin Romana. Arnel Mercado ng Winnipeg. Si Marites Daag, Marilyn Castro Alama. Nandito nanonood si Jundi natin, no? Ang artista, mga kaibigan. Paano ka natutong umarte, Jundi? Alam ko, singer ka dati, di ba? Si John Minda Makaraig, si Nixon Nang Torres, watching live at New York, Queens. Salamat, for evil to triumph when good man do nothing. Yun, sabi, tama naman daw. Basta naintindihan natin, tama na, di ba? Si Tahiti Papete Bora Bora, si Gina, katropa natin yan. Si Gina, magaling din yan eh. Mga kaibigan, very articulate din yan eh. Si Marlon Ladrillo, si Edgardo Lim ng New York, si Glenn, nabanggit na natin, si Glenn. Si Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada. Si Luthier June Sabado Castro. Ang manggagawa ng gitara ito, musician ito, pero ito'y gumagawa ng gitara eh. Bu Takal. Parang wala nang matinong ahensya gobyerno mula nung nawala si President Marcos. Ito. Arnaldo de la Paz. Kaya pala panay ang blind item ni Aaron Aquino kasi hindi alam ang target. Bing Enriquez, na-underestimate yata nila si BP Lenny. Yung tinatawag na boba ay hindi naman pala, parang bumalandra sa mukha nila. Si Felix Tambongko. Felix? Di ba, nagre-report ka ba? Nandiyan ba? Teka, sino pa ba ito? Sandali ba? Si Kaani, Flormata Saludes, nanonood from UP Campus. Si Roberto Pakulan ng Sydney, Australia. Laki ng sunog sa Australia, no? Lumindol sa Indonesia, 7.4. Kailan kaya sa atin yung ine-expect dito? Huwag kayong matakot dyan sa lindol. Kasi pagka malakas ang lindol, lahat naman tayo eh. Di ba? Sabay-sabay naman eh. Ayaw nyo ba yun? Hindi na makakatakbo yung mga walang yana yan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Si Idol Ricky Relosa, mga kaibigan, nanonood sa atin. From US of A. Ano yan? PBA natin nung araw yan, di ba? Si Hobito Lial, si Koi Hipolito Laura ba? Bakit si nabuhay yata to si Koi. Si RJ Rivera, ayan po, Leo Villena, si Maria Dolores Santos, ayan po mga kaibigan.
Siyempre po, hinahabol natin ang pagbati kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, ang kanilang buong pamilya dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi patadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakait. Si Donald Aquino pala, binabati natin. Bayan ko'y puno-puno ng yaman. Si Ginoong Bart Bagay, ho? Kumusta po kayo? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Bayan mo, sumabit man yaong wakas dito. Bueno, mga kaibigan, tayo po'y wala na namang oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan na inyo po napapakinggan Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Maging sa mga nanood sa atin sa channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus, sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat at magandang umaga, General Aaron Aquino. Pantay, walang nang awit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang awit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFW